Kabanata 936. Nang lumapag siya, napaligiran na siya ni Zephyr at ng dalawa pa. Pumunta ka sa impyerno. Habang nakatingin kay Zephyr, si Toubaho, na naghahabol pa rin ng hininga, ay umungal. Kumulo ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan, at determinado siyang sumalakay patungo sa ulo ni Zephyr. Ang higanteng espada sa kanyang kamay ay kuskusin sa espasyo at lumikha ng isang tunog na pumuputok, na nag-iwan ng malinaw na marka. Hindi inaasahan ni Zephyr na ang depensa ng lalaking ito ay ganoon kalakas kaya nakapagpakita siya ng isang kahangahangang galaw na pamatay sa isang iglap lamang. Gayunpaman, kahit na siya ay nagulat, hindi siya natatakot kahit kaunti. Habang ipinipikit niya ang kanyang mga mata, isang manipis na pilak at pulang sinag ang kumislap mula sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Mga mata ng purgatorio. Klang. Huminto ang higanteng espada nang wala pang isang talampakan ang layo mula sa ulo ni Zephyr, at nakatayo rin doon ang katawan ni Toubaho na may mapurol na mga mata. Sabihin mo sa akin ang iyong pagkakakilanlan. Habang nakatingin kay Toubaho, magaan na sabi ni Zephyr. Toubaho, tusong tagapagsaka, makipagtulungan ka sa Kishan Academy. Sinabi sa kanya ni Toubaho ang kanyang pagkakakilanlan at lahat ng alam niya, at nagtanong din si Zephyr sa kanya, na naging madali para sa kanya na sagutin. Di nagtagal, nalaman ni Zephyr ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Mukhang mas malakas ang kakayahan ng lalaking ito kaysa sa mga teknik na sumasabog na iyon. Sina Bao Jiuyan at Bai Wulang, na nakatayo sa isang gilid, ay tumingin sa isang dalubhasang spirit na parang siya nga at sinabi rito ang lahat ng alam niya nang walang anumang pagtutol. Hindi nila napigil ang mapabuntong hininga. Mabuti na lang at kaibigan nila si Zephyr. Kung kaaway niya sila, baka hindi nila alam kung paano sila namatay. Hindi nagtanong sina Bai Wulang at Bao Jiuyan tungkol sa mga natamo ni Zephyr sa Illusory Purgatory Gate, ngunit ramdam nila ang kakaibang pagbabago sa katawan ni Zephyr. Bagamat hindi nila masabi ang ganitong pagbabago, naramdaman lamang nila na ang espiritu ni Zephyr ay tila naging isang matalas at mahabang espada, na napakatalas. Habang nakatayo sa harap niya, may kung anong alon sa kanyang kaluluwa. Sa katunayan, ito ang sitwasyong lumitaw matapos maabot ng enerhiya ng espiritu ni Zephyr ang ikawalong bituin. Ito ay isang aura ng nakatataas laban sa nakabababa. Bahagyang napakunot ang noo ni Zephyr sa impormasyon ni Toubaho. Gaya ng inaasahan niya, si Toubaho ay bunga ng pakikipagtulungan ng ibang mga akademya. Sa pagkakataong ito, ang tarangkahan ng Immortal Secret Land ay binuksan ng gininto ang tarangkahan, na maraming beses na mas malakas kaysa sa tansong tarangkahan at itim na bakal na tarangkahan na nabuksan na noon. Ang ilan sa mga akademya, halimbawa, ang Kishan Academy, ay walang maraming mahuhusay na disipulo. Natural lamang na hindi nila matiis na makita ang kanilang mga minamahal na disipulo na nasa panganib, at marami sa kanila ang magiging kapakipakinabang sa panahong ito. Nagtulungan sila, at ang akademya ay naglaan ng mga lugar para makapasok sila sa lihim na rehiyon ng immortalidad, habang ang mga tusong cultivator na ito ay itinuturing na may mataas na panganib. Ang mga kayamanang nakuha ay ibinahagi sa The Academy. Bagamat tila mapanganib, ang gantimpala ay kahanga-hanga rin. Hindi inaasahan, si Toubaho at ang iba pa ay nakapatay ng napakaraming disipulo, at ang kanilang mga pamamaraan ay lubhang malupit. Maging ang mga mukha ni Zephyr ay nanlamig nang marinig nila ito. Karamihan sa mga tiwaling cultivator ay walang mga patakaran. Karaniwan na nilang patayin ang kanilang mga kalaban. Ngunit kumpara dito, ang ilan sa kanilang mga pamamaraan ay hindi maiwasan ni Zephyr na magkaroon ng kaunting intensyong pumatay. Kabanata 937. Gayunpaman, patuloy siyang nakinig sa pagpapakilala ni Toubaho. Habang patuloy na inilalarawan ni Toubaho, hindi napigilan ng mga mukha ng grupo ng mga tao ang magulat. Isa itong espasyong level 5, at mayroong halos 100 eksperto rito. Nang marinig niya ang mensaheng ito, maging si Zephyr ay nagsimulang sumimangot. Hindi magandang senyales na halos 100 katao ang nasa espasyo. Madaling isipin ang panganib sa isang espasyong level 5. Hindi lang iyon, kahanga-hanga rin ang alitan at labanan sa pagitan ng mga martial artist dito. Pumunta ka sa impyerno. Habang nakatingin sa Toubaho, magaan na sabi ni Zephyr.
Dahil natanggap na niya ang impormasyon, nawalan ng halaga ang Touboho. Nang bumagsak si Zephyr, biglang nanginag ang mukha nito. Sa sumunod na sandali, tuluyan nang bumagsak ang katawan nito sa lupa at namatay. Swoosh! Nang pupulutin na sana ni Zephyr ang mga kayamanan sa katawan ni Touboho, bigla na lang may narinig na mga tunog ng pagbagsak sa hangin. Ang tunog ng pagkapunit ay humampos sa hangin, nag-iwan ng malakas na bakas sa kawalan. Boom! Isang kamay ang biglang iniunat, kasinlaki ng gilingang bato at kasinlaki ng kamay ng berdeng dragon. Lumunok ito, bumantong hininga, at pinunit ang langit. Hindi ito lumaban kay Zephyr nang ito ay marahan nitong hinawakan. Sa langit, isang grupo ng mahigit 100 tao ang lumitaw roon, nakasakay sa isang malaking ibon. At ang isa sa kanila ay may malamig na mukha at lumulutang na parang isang immortal. Mayroon siyang kakaibang aura, parang isang Diyos, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa sinag ng Diyos, na may kasamang kataas-taasang kaluwalhatian. May kakaibang enerhiyang umiikot sa kanya. Ang bundok Xuangkong. Ang munting emperador ng Marshall. Si Tian Guzi. Nang makita ang lalaking ito, dumilim ang mukha ni Bao Jiuyan. Ang katawan ng kabilang panig ay naglabas ng kakaibang aura. Sino pa kaya ito bukod kay Tian Guzi? Gayunpaman, nang makita ang taong katabi ni Tian Guzi, isang mabangis na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Ito talaga ang tagapagmana ng spiritual martial body, si Yun Tianjing. Kumislap ang mga sinaunang simbolo ng kabilang panig habang mabilis na kumakalat ang isang makapangyarihang puwersa. Malinaw na ang taong sumalakay ay si Yun Tianjing. Gayunpaman, kumpara rito, agad na naging malamig ang mga mata ni Zephyr. Miao Yu. Muli. Humph. Nang maramdaman ang malaking bakas ng kamay sa kawalan, sumangot ng malamig si Zephyr. Hindi siya umiwas. Suot ang damit pang digma, kinuyam niya ang kanyang kanang kamao na parang kidlat at mabilis itong iwinagayway paarap. Boom! Isang dagandong na humahati sa kalangitan ang sumabog ng malakas. Para bang ang espasyo sa harap niya ay malakas na nabasag ng suntok na ito. Isang mabangis na hangin at enerhiya ang mabilis na bumuhos upang salubungin ang nakakatakot na palad na ito. Buzz! Walang katapusang marka ng kamao ang kumislap na parang isang bumabagsak na bituin. Sa isang kisap mata, ang malaking bakas ng kamay ay nawasak. Gayunpaman, hindi nabawasan ang lakas ng suntok na ito. Sa sandaling nabali nito ang malaking kamay, muli itong lumiko pabalik-balik, tinatakpan ang grupo ng mahigit 100 tao. Bahagyang gumalaw ang mukha ni Tian Guzi. Hindi niya inaasahan na ang suntok ni Yun Tianjing ay talagang mababasag ni Zephyr at maaatake rin ng kontra. Gayunpaman, isang malamig na ekspresyon ang agad na lumitaw, at biglang umindayog ang kanyang roba. Klang! Tulad ng tunog ng friction ng metal, isang kakaibang enerhiya ang agad na dumaloy at naging isang mahabang ilog, walang katapusang umaagos. Kabanata 938. Boom! Kasunod ng pag-uusap sa pagitan ng dalawa, agad na gumalaw ang kalawakan. Kasunod nito, dahan-daang lumapag sa lupa ang napakalaking ibon. Zephyr. Habang nakatingin kay Zephyr, nagpadala na si Yun Tianjing ng malamig na mensahe sa boses. Natalo siya ni Zephyr sa entablado ng pagsasakatuparan, dahilan para bawiin ni Zephyr ang kanyang soberanong cetro. Pinilit pa niya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Yun Tianting na ibigay ang sangkatlo ng kanyang banal na liwanag, na lalong nagpagalit sa kanya kay Zephyr. Si Zephyr ang may kagagawan ng lahat ng ito. Kung iisipin ang kahihiyang dulot ni Zephyr, paanong hindi magagalit si Yun Tianjing? Tian Guzi. Anong iniisip mo? Nang harapin si Tian Guzi at ang iba pa, agad na nagpakita ng hindi pagkasya ang mukha ni Bao Jiuyan. Pambihira ang lakas ng kanyang sekta, kaya nakipag-ugnayan siya kay Tian Guzi. Masyadong labis ang mga kilos ni Tian Guzi. Klang! Bagamat hindi nagsalita si Bai Wulong sa isang tabi, ang espadang nakatutok sa kanyang katawan ay lalong naging matalas. Haha! Hindi ko inaasahan na makakakilala ako ng ilang nakababatang kapatid sa lugar na ito. Maituturing na itong tadhana. Humingi ako ng paumanhin sa mga ginawa ng nakababatang kapatid na si Yun Tianjing kanina. Gayunpaman, may dahilan ito.
Kinuha ni nakababatang kapatid na si Zephyr ang kanyang sovereign scepter at napakadimakatwiran niya. Bukod pa rito, si Toubaho at ang iba pa ay nakapatay na ng maraming tao, kabilang ang ating bundok Shuangkong at ang iba pang mga disipulo ng mga akademya. Sana ay hindi magalit si nakababatang kapatid na si Zephyr. Tila makatwiran ang mga salita ni Tian Guzi ngunit sa kanyang mga salita, para bang inilipat ang responsibilidad kay Zephyr. Sa kabaligtaran, si Yun Tianjing ay naging isang taong nagawa ng mali. Nasaksihan ni na Zephyr at ng iba pa kung gaano siya kawalang hiya. Junior Brother Kan, bakit hindi mo ibigay ang sovereign scepter kay Junior Brother Yun Tianjing para sa akin? Kung ganoon nga, magiging makapal ang mukha ko bilang tagapamagitan. Naniniwala akong pinapahiya rin ako ng junior brother na si Yun Tianjing. Paano kung tumigil na tayo sa pag-aaway? Nang makitang hindi nagsalita si Zephyr, muling nagsalita si Tian Guzi. Bahagyang naninangkit ang mga mata ni Zephyr. Sa madaling salita, hindi lamang hiniling ni Tian Guzi na ibigay sa kanya ang soberanong cetro, kundi nais din niyang ibigay niya ang lahat ng kayamanan kay Toubaho. Parang masyadong mataas ang tingin niya sa sarili niya. Senior Tian Guzi, hindi mo na kailangang magsalita ng ganyang kalokohan. Zephyr, mga disipulo kami ng Great Yan Sect. May baluti na nakuha ang disipulo ng aming academy sa katawan ni Toubaho. Ang bagay na ito ay napakabihirang gamitin at gawa sa isang mahalagang misteryosong metal. Ibigay mo ito. Malakas na sigaw ng isang lalaki sa likuran ni Tian Guzi. Walang takot ang tono niya, parang determinado siyang talunin ang tatlong tauhan ni Zephyr. At ang Oceanic Dominion Pearl ng ating akademya. Ito ay isang sukdulang kayamanan na ating nakuha sa Immortal Secret Land. Ang aming academy ay mayroon ding. Ang grupong ito na mahigit 100 tao ay malinaw na nagmula sa maraming akademya, at ang kanilang mga boses ay lalong naging walang prinsipyo sa oras na ito. Lalo na nang tiningnan nila ang tahimik na si Zephyr, inakala nilang natatakot si Zephyr at lalong naging walang prinsipyo. Sa totoo lang, ang grupong ito ng mga taong ito ay napakapabaya kaya halatang ang pinupuntirya nila ay ang Zephyr Realm. Kung ibang mga disipulo sa antas ng hari ang mga ito, hindi sila maglalakas loob na maging ganito kapabaya, ngunit si Zephyr ay nasa agility lamang. Kahit na naging mga disipulo siya sa antas ng hari, at kahit na nakaranas na siya ng mga labanan sa mas matataas na antas, maraming tao ang pipiliing huwag pansinin ang mga ito. Ang alam lang nila ay ang kaharian ni Zephyr ay nasa agility lamang. Kabanata 939. Ang mga disipulong nagmula sa level 5 space ay pawang mga walang kapantay na eksperto, halos kalahating hakbang na patungo sa espiritu. Habang pinalilibutan sila ng mga ekspertong ito, nakaakit sila ng maraming manunood sa paligid ni na Zephyr, Tian Guzi, at iba pa. Si Zephyr ba yan? Hindi ko inaasahan na pupunta rito si Zephyr. Ang lakas ng lalaking ito ay napakalakas. Oo, pero sa pagkakataong ito, nakilala niya ang Little Martial Emperor mula sa bundok Shuangkong. Gaano man kalakas si Zephyr, kailangan niyang yumuko. Natalo ni Tian Guzi ang isang spirit expert sa Immortality Secret Land na ito. May gumawa ng tiyak na paghatol. Si Zephyr ay napakapambihira. Sa kanyang paglalakbay, nakikipaglaban siya sa mga taong mas mataas ang antas. Maaaring hindi ito mas mababa kay Tian Guzi. Kasunod ng talakayan ng karamihan, parami ng parami ang mga taong nagtipon sa paligid. Si Senior Brother Tian Guzi, si Zephyr, ay may dalang mapa na nagtatala ng lokasyon ng maraming portal. Habang nakatingin kay Zephyr, si Miouyo, na nasa isang tabi, ay ipinikit ang kanyang magagandang mata at palihim na nagpadala ng isang lihim na mensahe gamit ang isang mabagsik na liwanag. Isang mapa. Sa oras na ito, sa wakas ay nagbago ang mukha ni Tian Guzi. Kahit siya ay palaging walang pakialam, na para bang hindi siya isang mortal. Gayunpaman, sa harap ng mga salita ni Miouyo, hindi niya maiwasang makaramdam ng init sa kanyang puso. Sa Immortal Secret Land na ito, walang sino man ang may hawak ng anumang impormasyon. Patuloy silang sumusulong na parang mga langaw na walang ulo. Siyempre, mahirap isipin ang panganib. Para siyang naglalakad sa manipis na yelo. Kung hindi siya mag-iingat, baka mapapahamak siya magpakailanman.
Hindi niya inaasahan na taglay pa rin ni Zephyr ang bagay na ito. Habang gumagalaw ang kanyang mga mata, ang mga mata ni Tian Guzi ay may ginawang desisyon, at ang kalungkutan at pagpatay ay halata. Haha. Sa wakas, sa oras na ito unti-unting lumabas ang malamig na tawa ni Zephyr. Tian Guzi. Walang-wala ang mukha mo. Ano? Nang lumabas ang sagot ni Zephyr, hindi napigilan ng lahat na maging mapurol ang kanilang mga ekspresyon. Maging ang mga eksperto na nakatayo sa paligid at nagbabalak na manood ng kasiyahan ay natigilan. Hindi nila inaasahan na sasabihin ito ni Zephyr. Puno ng pagkamangha ang mukha ni Tian Guzi, na para bang hindi niya narinig ng malinaw ang mga sinabi ni Zephyr. Gayunpaman, biglang gumalaw si Zephyr. Isang masamang espiritu ang mabilis na bumangon. Kung may kakayahan ka, kunin mo. Isang mahabang alulong ang narinig. Lumipat si Zephyr. Klang. Ikinumpas niya ang palad niya. Agad na binasag ng Spirit Break ang Sword Palm ang kawalan at humakbang patungo sa isang disipulo ng Great Yan Sect. Ang palad niya ay parang espada, pinupunit ang isang gilid. Buzz. Ang simple at walang palamuting bakas ng palad ay lumawak sa isang iglap, at isang siksik na pagpatay ang kumalat, na nagdulot ng pag-ulan ng dugo. Instant kill. Napatay niya ba talaga ang disipulong iyon sa isang iglap? Boom! Binalot siya ng teknik ng kamao. Ang A-Fist Focus, na napakalawak at walang hanggan, ay biglang naging isang Archean Divine Mountain, nakabitin at gumagalaw. Napapaligiran ng kamao na si Focus, ang lahat ay parang mga langgam. Natigilan ang lahat ng mga disipulo sa oras na ito. Naabot na ni Zephyr ang level 8 agility. Bagamat isa lamang itong pagpapabuti sa isang realm, ilang beses pa rin itong mas malakas kaysa sa orihinal na level 7 agility. Nang ipakita niya ang kanyang fist focus, napakalakas nito na kahit ang isang eksperto na nasa half-step to spirit realm ay hindi ito kayang tiisin. Lalo na sa oras na ito, mas pamilyar na siya sa siyam na kaliskis ng dragon. Bawat galaw ay naglalaman ng walang hanggang banal na kapangyarihan. Kabanata 940. Puff. Hindi. Sa maikling panahon. 4 na eksperto ang napatay ni Zephyr. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay tumugon si Tian Guzi. Umungol siya ng malakas. Zephyr, hinahanap mo ang kamatayan. Sampal sa mukha. Isang sampal iyon sa mukha niya. Si Tian Guzi ay may angkan ng bundok Shuangkong. Ang bundok Shuangkong ay isang walang kapantay na pag-iral. Hindi ito kahit kaunti ay mas mahina kaysa sa The Boundless Academy. Taglay niya ang isang pambihirang katayuan sa maraming akademya. Kumilos si Zephyr nang walang anumang pag-aalinlangan. Ito ay isang napakalaking insulto kay Tian Guzi. Swoosh! Kasabay ng isang mahabang alulong, ang kamao ni Tian Guzi ay mabilis nang sumugod palapit. Ang suntok na ito, na may kakaibang liwanag, agad na sinira ang espasyo, at ang walang katapusang enerhiya ay tila pinigilan. Maging si Zephyr ay nakaramdam ng kakaibang pagbabago sa kanyang pulmonya sa nakapalibot na espasyo. Iyan ang magnetikong kapangyarihan ng bundok Shuangkong. Ito ay gawa sa isang nahulog na bituin. Ito ay walang hanggan at naglalaman ng mas matinding magnetikong kapangyarihan. Ang Little Martial Emperor na si Tian Guzi ay naglilinang ng magnetic divine art at napakalakas. Nang maramdaman ang malaking pagbabago sa pulmonya sa kanilang paligid, nagbago ang ekspresyon ng mga eksperto na kanina pa nanonood ng kasiyahan. Ang magnetikong puwersang ito ay maaari nang makaapekto sa enerhiya sa kalawakan, kaya natural lamang na maiisip ang kapangyarihan nito. Napakadeterminado talaga ni Zephyr. Isa talaga siyang walang awa na karakter. Oo, walang takot ang batang ito. Kahanga-hanga. Kalahating hakbang lang papunta sa spirit expert ang kaya niyang gawin. Tao pa rin ba siya? Magwala ka. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zephyr sa harap ng suntok ni Tian Guzi. Habang pinagmamasdan niya ang kulay pilakabong enerhiyang nakalambitin sa hangin, natitiyak niyang ito ang walang kapantay na natatanging kasanayan ng Hanging Mountain, ang Magnetic Divine Art. Ang magnetikong puwersang ito ay talagang hindi simple. Kahit siya ay apektado. Gayunpaman, hindi natakot si Zephyr. Habang sumusuntok siya, isang sinag ng Diyos ang sumabog sa kanyang mga mata, at mabilis na tumatakbo ang isang kumikinang nakislap sa ilalim ng kanyang mga paa. Boom! Kumukulo ang enerhiya,
at isang marka ng kamao, na parang isang banal na haligi, ang sumabog saan man ito magpunta. Bang! Nayanig ang kalawakan. Tila may walang katapusang kulog sa hangin. Sa isang iglap, kumukulo ang langit at lupa. Ang mga bahid ng enerhiyang parang dragon ay ganap na nagpakita ng kanilang pinakamalakas na panig. Sa kalangitan, isang grupo ng mga tao ang mabilis na nagwawagayway ng kapangyarihan ng Heavenly Cycle, at walang pakundangang ipinapakita ang kanilang enerhiya. Isang kulay pilak na kulay abong bahaghari ang Hamabi at gumalaw na parang isang malaking banal na lambat, sumusugod patungo kay Zephyr. Buzz! Pinunit ng banal na lambat ang lahat. Ang matalas na aura ay lumampas sa enerhiyang may talam. Iyan ang magnetikong banal na sining. Nang makita ang labanan sa void, dumilim ang mukha ni Bao Jiuyan. Sa oras na ito, nakatayo roon sila ni Bai Wulang. Hindi naman sa ayaw nilang tulungan si Zephyr, kundi si Miao Yu at ang iba pa ay nakatitig sa kanila mula sa ibaba. Ang dalawang kapangyarihan ay pilit na naghaharap, hindi matulungan si Zephyr. Yung BH. Habang nakatingin kay Miao Yu, kitang-kita ang galit sa mukha ni Bao Jiuyan. Emph. Malamig ang mukha ni Bai Wulang, at lumitaw ang mahabang espada sa kanyang kamay. Itinaas niya ang kanyang tumataas na talam na enerhiya at malinaw na aatake. Huwag mo silang pakawalan. Kapag nasakop na ang 2 taong ito, sa palagay ko ay dapat nang masunurin na sumuko si Zephyr. Kung lalaban sila, wala nang pakialam kahit na malubha pa ang kanilang pinsala. Umalangaw-ngaw ang malinaw na boses ni Miao Yu.